Magandang umaga po sa ating lahat. Pang-ilang araw na po ng Misa de Aguinaldo natin ngayon. Ika-6. So para po sa patuloy na bumabangon at lumalaban, palakpakan po natin yung Diyos. Salamat po sa ating effort sa paggising ng maaga dahil nakikita ho yan ng Diyos. Kung kahapon po naka-attend tayo ng Misa, matatandaan natin na ang pagbasa ay tungkol sa isang misteryo ng Rosaryo. Sa isang misteryo, joyful mystery. At yun ay yung Annunciation. Pagbati ng anghel kay Maria. At ngayon naman, isa na namang misteryo ng Rosaryo ang narinig natin. At yun ay ang the Visitation. Pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Kung nagdadasal tayo ng Rosaryo, alam natin na pagkatapos ng Annunciation, pagkatapos ng Visitation, malapit na yung pagsilang ni Jesus. Nalalapit na tayo sa ating hinihintay na pagdating ng Mesiyas. Sigurado po ko, karamihan sa atin, kung hindi man lahat, nakaranas kung paanong maghintay ng bisita o kung paano dumalaw sa ibang tao, sa mahal natin sa buhay. At kapag tayo ay dadalaw o may hinihintay na bisita, meron tayong iba-ibang emosyon na nararamdaman. Yung iba excited, yung iba medyo pressured kasi maghahanda ng tutuluyan, ng makakain, maiinom. Pero meron po tayong isang kaugaliang mga Pinoy na tuwing tayo ay dadalaw, meron tayong bit-bit. Diba? Ganyan po yung mga Pilipino. Kapag dadalaw, iisipin, ano kaya yung pwede kong bitbitin? Ang tawag natin dyan, pasalubong. Pasalubong. Halimbawa, kung tayo po ay dadalaw sa isang birthday yan, may birthday, ano yung pwede nating bitbitin? Pwedeng cake o pwedeng regalo kasi birthday yan. O kung tayo ay dadalaw sa isang may sakit, ano yung pwede nating bitbitin? Pwedeng prutas o pwede namang bulaklak. Bulaklak. So, depende sa okasyon kung ano yung bibit-bitin natin. Nung kami po ay mga seminarista, pagkatapos ng Christmas break, Christmas vacation, bumabalik kami sa seminaryo January. At ang unang gagawin pagbalik sa seminaryo, community mass. Magmimisa ng sama-sama yung mga seminarista at pare at alam na yun. Pagkatapos ng misa, community dinner, kainan. Pero may isa pong special kapag kabalikan from January na, from December break. Ano po yun? Sa isang tabi ng kainan, doon namin nilalagay yung mga pasalubong delicacies from our own places, from our provinces. Kaya pagdaan namin dyan at may nakita kaming, uy, may piyaya. Alam namin, dala yan nung kasama naming seminarista na taga Bacolod. Kapag nakita namin, uy, merong durian candy. Alam namin, dala yan ng kabrother natin na taga Davao. Kapag kami nakita kaming pili nuts, taga saan po yan galing? Taga Bicol. Tama. O kung merong peanut brittle at strawberry jam, taga saan po ang nagbigay? Taga Baguio, very good. Pagkain, mahusay ho tayo. No? But, alam po natin, kultura natin yung mga Pilipino, magbitbit ng kung anong kaya nating madala. Ngayon, sa Ebanghelyo, narinig natin si Maria, dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth. At ang maganda po sigurong tanong, may bitbit kaya ang mahal na ina? May pasalubong kaya siya? Bumili kaya muna siya ng bibingka sa labas? O ng puto bumbong, o ng puto, bago dumiretso sa kanyang pinsan? Hindi po natin yun masiguro, pero meron po akong proposal na 3 bagay na binitbit ni Maria sa kanyang pagdalaw. Binitbit niya yung kanyang bag. At lagyan po natin ng konting meaning yan. B-A-G. 3 bagay na binitbit ni Maria. Una, binitbit ni Maria ang balita. B. At hindi lang po ito ordinaryong balita. Ito ay isang magandang balita. Bakit? Anong balita? Nung inanunsyo ng anghel na siya magdadalang tao, isang magandang balita yun.
Dahil una, siya ay magdadalang tao at ang pagkakaroon ng anak ay tinuturing na biyaya. Having a child is a gift from God. Kaya po, maganda pa yung mga paniniwala nung panahon ni Jesus. Kapag ka nagkaroon ka ng anak, ibig sabihin, biniyayaan ka ng Diyos. And that is a good news. Minsan po, nakakalungkot sa panahon natin ngayon, ang pagkakaroon ng anak, hindi naman nakikita na biyaya. Yung iba, pinanakikita yan na pagkakamali. Oh, it's a mistake. Yung iba nakikita yan like a curse. O yung iba nakikita na parang sagabal yan sa karir ko, Father, pag nagkaroon ng anak. Pero nung panahon ni Jesus, kapag nagkaroon ng anak, biniyayaan ka ng Diyos. And that is a good news. Nung nalaman ni Maria na siya ay biniyayaan ng anak, hindi lamang siya natuwa, ibinahagi niya itong tuwa na ito, ibinahagi niya yung balita sa kanyang pinsan. Hindi ho ba, ganyan din tayo? Kapag kami mabuting balita, hindi mo masarili yan. You cannot keep good news to yourselves. You ought to share them. Minsan, kahit hindi tinatanong, ibabalita mo. Pag nagkita kayo ng kumare mo, sasabihin mo, Oy, Mare, alam mo ba yung anak ko gagraduate na ng kolehiyo? Good news. Hindi naman tinatanong, pero ibabalita mo. Pag nagkita kayo ng kumpare, sabihin mo, Oy, kumpare, buntis ang aking misis. Good news na hindi naman tinatanong, pero ibabahagi mo. Kapag may anak kang pumasa sa board, sa bar, ibabalita mo, ipopost mo pa yan. Because you consider that as a good news. Kaya ang mga mabubuting balita, hindi dapat sinasarili. Ang mabubuting balita dapat ibinabahagi sa kapwa. At ang emphasis ho dyan, mabuting balita. Tanungin po natin sarili natin, anong klaseng balita ba yung ibinabahagi natin? Kapag nakita kayo ng mga magkakaibigan, magbabarkada, anong unang bungad? At eto na nga. O anong latest? Mabuting balita ba? O tungkol sa isang chismis ng kapitbahay? Sasabihin, lagi kung may nakikitang kasama yon, hindi naman niya yun mister. Ano kayang ibig sabihin nun? O kaya, baka laging binabalita natin showbiz personalities. Lalo na pagka may hiwalayang showbiz couple. Apektado tayo. Yun po ba yung laman ng ating feed sa social media? Yun yung laman ng ating messenger o text? Yun yung laman ng usapan natin? O baka naman ang ibinabalita lang natin, puro yabang kung anong meron sa atin. May bago kang relo, may bago kang gadget, may bago kang cellphone. Nababanggit ho ba natin si Jesus sa pagkukwentuhan natin? May kilala po kong isang parishioner na isang parokya, kapag ka nag-a-attend siya ng misa, nag-chat down siya, nakikita ko, nakaka-pressure. Pero pagkatapos niyan, ibabalita niya sa kanyang social media yung natutunan niya sa homily. May isang tao, maagang-maaga, makaka-receive ka ng mga Bible verses every day. May isang pari akong kakilala na ang laman ng kanyang social media about gospel Bible reflections, sharing of good news. Tularin po natin si Maria, ang unang ibabalita, magandang balita tungkol kay Jesus. Yun po yung unang laman ng kanyang bag, B, balita. Pangalawa, bit-bit niya, letter A, kanyang aruga, kalinga. At parte po ng pag-aaruga ay ang ating pagsiservisyo. Mary brought service, provided service to her cousin Elizabeth. Kung mapapansin dito, sa unang pangungusap pa lang, sabi si Maria ay nagmamadaling pumunta sa kanyang pinsan. Nagmamadali. Alam natin, hindi pa huuso yung Grab noon. Wala pa pong eroplano noon. Wala pang angkas, hindi siya makakabook. Kung nagmamadali siyang pumunta, malamang naglakad siya o sumakay sa isang asno, hayop. And that entails sacrifice. Doon pa lang, nung binalita ng anghel na nagdadalang tao si Elizabeth at 6 na buwan na, malamang naisip ng mahal na ina, delikado o sensitibo yung pagbubuntis ng kanyang pinsan kasi medyo may edad na yung kanyang pinsan.
Kahit alam ni Maria na siya'y nagdadalang tao, dali-daling pumunta kay Elizabeth para paglingkuran si Elizabeth. She went in haste to serve her cousin Elizabeth. At tingnan po natin, ano ba yung motibasyon? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo nag-aaruga? Kung nag-aaruga po tayo kasi may inaasahan tayong bayad, trabaho po yun. Kung nag-aaruga tayo dahil gusto nating sumikat, strategy po yan ng iba para sumikat. Pero kung nag-aaruga at nagsisilbi tayo ng walang kapalit, yan po ay totoong sakripisyo sa taong minamahal. At yun yung bitbit ni Maria, yung kanyang aruga sa kanyang pinsan. Yun po yung pangalawang tularin natin. Hindi inisip ni Maria yung kanyang sarili, inisip niya yung kapakanan ng ibang tao. Doon po naging iba si Maria sa ibang tao. She was willing to serve other people first before herself. Kaya po yun yung pangalawang bitbit niya, aruga. Balita, aruga. Ano yung pangatlong letra? G. May dala si Mariang galak, tuwa. Sabi ni Elizabeth, alam mo, nung marinig ng tenga ko, nung narinig ko yung boses ng pagbati mo, naggagalaw yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Sino po yung sanggol na yan? Si San Juan Bautista. At bakit ito naggagalaw? Ba't sumisipa sa tuwa? Una, malamang narinig niya yung boses ng mahal na ina. Narinig niya yung boses ng ating mahal na ina. Pero sigurado ko, maliban sa boses ng ating mahal na ina, alam niya nakasama ng mahal na ina ang baby na si Jesus. Kaya siya natuwa. At kapag ka po kapiling si Jesus, may galak, may tuwa. Kapag ka po kung nasaan ang inay, si Maria, bit-bit niya yung kanyang anak na si Jesus. At kung nasan si Jesus, may tuwa at galak. So, tanungin natin sarili natin, ano po yung dinadala natin? Ano po yung naiisip ng mga tao? Ano yung nararamdaman nila tuwing nakikita nila tayo? Natutuwa ba sila? Excited ba sila? O iniiwasan ka nila? Makita ka pa lang, naku dito na tayo, liko na tayo. Kasi puro hinanakit yung dala mo, puro reklamo yung dala mo, puro kung ano-ano yung sinasabi mo, ang hindi po nila nararanasan yung tuwa kapag kapiling ka. Ang mahal na ina, binibit-bit palapit sa atin si Jesus. At pagkapiling si Jesus, may dala itong tuwa at galak. So maging source po sana tayo ng tuwa sa ibang tao. Meron pong mga taong ganyan. Kapag ka dumating na sa grupo, masaya na lahat. Magtatawanan na lahat. Pero may mga tao na pag dumating sa isang grupo, tahimik na lahat. Baka pag nagsalita ako, naku, ikukwento ako niyan. O babarahin ako niyan. O sosoplain o yayabangan ako niyan. May dalang inis yung ibang tao. Nakakunot ang noo ng ibang tao. Pero si Maria, may dalang galak at tuwa. Kung gusto po pala nating makaranas ng tuwa, hindi lang tayo manonood ng mga nakakatawang palabas o jokes. Lapitan natin si Jesus. Nagdadala ng tuwa at galak sa buhay. Kung gusto po pala natin ng kapayapaan, hindi lang tayo mamumundok o mag-iisa, magsasarili sa kwarto. Hindi pala po ganun. Kung gusto ng kapayapaan, lapitan si Jesus. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya naman mga kapatid, ito yung tatlong bagay na binitbit ni Maria. Magandang balita, pag-aaruga o serbisyo, at huli, galak sa kanyang pinsang si Elizabeth. Ngayon pong magpapasko, marami sa atin mananatili sa kanya-kanyang pamilya. Meron din naman sa atin uuwi sa mga probinsya. Meron sa ating bibisita sa mga mahal sa buhay. Ang tanong bilang Pilipino, anong bibitbitin nyo? Anong pasalubong na dadalhin nyo? Malamang yung iba bibitbitin yung mga regalo. Okay naman po yan. Kasi pinaghirapan nyo yan sa Divisoria. Pinaghirapan nyo yan sa mall. Pinaghirapan nyo yan na balutin. May mga tao magbibitbit ng angpaw, red envelope. Okay naman po yan. Pinagtrabahuhan nyo yan at gusto nyong ibahagi. Pero sana, wag pong mawala sa bibitbitin natin yung mga binitbit ni Maria. Magbitbit tayo ng magandang balita,
magbitbit tayo ng aruga at kalinga, magbitbit tayo ng galak at tuwa. Nawa, ito po yung mga ibabaw habang hinihintay natin si Jesus sa kanyang pagdating. Magkaroon tayo ng tuwa at galak dahil tatanggapin natin si Maria. Ngayon po, baka dumalaw sa inyong bahay si Maria, tanggapin po natin siya sa ating mga tahanan upang kapiling niya si Jesus na magdadala ng tuwa at galak sa ating mga buhay. Amen.